Hello guys! So, blessed day po sa ating lahat. And syempre, welcome sa ating vlog. So, just wanna share guys, kung naisipan ko lang na i-vlog kung ano man yung dini-devotion ko everyday. And magkakaroon tayo ng daily devotion. Just wanna share lang and by the way, I'm Alan Marciano. So, yun po and pinaka-purpose ko kung bakit gusto kong i-share yung devotion ko is syempre para maging pagpapala din sa iba, magsilbing encouragement yung mga word ng Lord syempre. So lahat naman tayo naranasan yun, yung kabutihan and biyaya ng Panginoon, yung pagliligtas sa atin ng Panginoon, so through Jesus Christ. So yun po, sige, share tayo regarding dun sa devotion ko, which is, title nito is Finding Open Spaces. So, sabi dito sa Exodus 33 verse 11, so, the Lord will speak to Moses face to face as one speaks to a friend. So, in Tagalog, sa Exodus 33 verse 11. So sabi dito, ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moses ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. So siguro meron sa atin, meron tayong mga tinatawag natin na close friend, yung mga napagsasabihan talaga natin ng mga sikreto, mga marites, hindi. Mga yung pinaka-close talaga natin, which is alam lahat sa atin. So, meron tayo siguro may ilan na tao sa buhay natin na ganun, na napagsasabihan natin. Which is sabi dito, si Lord din ganun, nakikipag-usap sa atin na face to face. Kumbaga tuwiran, nakikipag-usap sa atin si Lord through His Word. So, kailangan binabasa natin yung Bible natin everyday. Sabi nga, diba, magkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon. And, yun, since magkaroon ng personal na relationship, kailangan may communication. So, hindi lang dapat, alam mo yun, nagdadasal tayo, which is one way lang. Kundi, kailangan din natin na magbasa ng Word niya, para malaman natin yung mga kasagutan doon sa prayer natin or doon sa mga pinapanalangin natin. So yun, sabi dito, the Lord will speak to Moses face to face as one speaks to a friend. So meron ka ba noon yung napagsasabihan mo palagi? So sabi dito, si Jesus daw ganun. So there's always a room na to breathe. So minsan kasi na-overwhelm tayo sa mga problema. Minsan hindi natin alam kung sino yung mga papagsasabihan natin. Minsan naman alam mo yun, nagkukulong na lang tayo sa isang kwarto. Tumatahimik na lang. Dinidibdib, dinadamdam natin yung mga problema. Alam mo yun, kinikimkim mo na lang. Which is medyo delikado. So, lalo na pag ina-isolate mo yung sarili mo. So, sabi dito, there's always a place na pwede nating puntahan or sandalan. So, lalo na kapag mga gano'n, nabibigatan ka na, just like Moses and Jesus, nung time na naglilid si Moses, sa mga, syempre, doon sa mga nililid niya na Israelites, lalabas sila sa Egypt. So, may mga Israelites noon na talagang matitigas yung ulo. So, mga rebellious na Israelites. So, sabi dito, syempre, pag nililid mo yung mga yon, masakit din talaga sa ulo, nakaka-stress. Lalo na kapag ganun yung situation. So, sabi dito, he often withdrew to find rest and guidance in God's presence. So, ano daw yung sekreto? Ano yung, kumbaga, solusyon pag ganun na yung nafe-feel natin? Pagka na-overwhelm na tayong problema, hindi natin alam yung gagawin natin, there is always a place na pwede nating puntahan
which is dun sa presence ni Lord. So, yun yung dapat talaga nating sinisik. So, share ko lang kapag every time na ganun na yung nangyayari. Alam mo yun, wala kang ibang pwedeng mapagsabihan or wala kang, alam mo yun, natatakot kang i-share sa iba. Punta ka lang sa isang room, kumbaga kahit patayin mo yung ilaw, ganun. It's always, alam mo yun, one-on-one sa Lord na iiyak mo lahat, ganun. Lahat ng mga problema mo. And, same with Jesus, ganun yung ginagawa niya. Nung nagmi-ministry siya dito sa mundo nun, lagi siyang pumupunta tuwing umaga. Sabi dito, same with Jesus, he often withdrew to lonely places and prayed. Pupunta siya dun siya lang. Kumbaga, sineseparate niya yung sarili niya para manalangin. Pupunta siya sa bundok nun para manalangin. So, often is the keyword dito. Ibig sabihin, madalas dapat. Every day, may mga kinakaharap tayo na problema. Every day, hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari. So, dapat lang talaga everyday na sinisik natin yung guidance ng Lord. Sinisik natin yung presence ng Lord. Often is the keyword dito sa topic natin na to ngayon. Ibig sabihin, madalas dapat natin ginagawa everyday. So, hindi lang dapat yung kapag may free time ka or kapag malungkot ka na, doon mo lang isisik yung presence ng Lord, kundi dapat everyday. So, ibig sabihin nito, syempre kung wala tayong pag-uusap sa Lord, so wala ding guidance, syempre walang wisdom. So yun, balik tayo guys. Naputol kasi biglang na full yung yung card ng camera. So yun, yun, tuloy tayo. So, bali, sabi dito, walang guidance, walang wisdom pagdating sa Lord pagka hindi natin siya nakakausap. So yun, if ever man na alam mo yun, may problema ka na or kaya everyday na may kailangan kang gawin, always seek His presence. Always seek kung ano man yung mga gagawin mo, mga plano mo, always seek Him. Okay? So, and lalong-lalo na kapag nabibigatan ka na, sabi nga 'di ba sa word ng Lord, yung mga pasanin mo ibigay mo sa Kanya. Kapag hindi mo na kayang i-handle, bigay mo sa Kanya. So, and to conclude this devotion natin, so if Jesus is our friend, so siya yung mananatiling kaibigan natin, mananatiling makikinig, mananatiling andyan para sa'yo. Walang permanente dito sa mundo. So, tanging yung pangalan lamang ni Jesus, yun yung magiging permanente. Yun yung panghabang buhay, yun yung forever na andyan. Handa kang tulungan, handa kang kalingain, handa kang protektahan. So, kung wala kang mapagsabihan ng mga problema mo or kung wala kang nakakausap, go to Jesus. So, handang-handa kanyang yakapin with wide arms. Yung mga kamay niya, handa kang yakapin. So, and then, handang-handa din siyang makinig sa'yo. Handaan mo yun. So, Jesus, mahal na mahal ka niya. Amen. So, yun po. And, yun lang sa akin. If you are looking for, alam mo yun, mga cell groups or e-groups, feel free as to message. So, nagkakandak po kami ng mga cell groups. Yan. So, yun po. Magsilbi tayong pagpapala sa iba. And, lalo na sa family natin. So, sige po. Salamat po sa panonood. And, let's pray.
pag-pray natin yung, pag-pray kita. Okay? So, pag-pray din natin yung family natin. So, yan po. Sige po, let's pray. Father God, muli Panginoon, salamat sa araw na to, Panginoon. Lord, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Lord, ano man yung mga pagkukulang namin, Panginoon, ni minsan, Panginoon, hindi ka nagkulang, Panginoon. Lord, Panginoon, naway, Panginoon, ma-realize namin, Panginoon, mabigyan ka namin, Panginoon, ng oras, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Lord, ikaw yung isik namin sa araw-araw na ginagawa namin, Panginoon. Lord, bago namin gawin yung isang bagay, Panginoon, Lord, ikaw muna yung isik namin, Panginoon. Lord, ikaw yung kapahingahan namin, Panginoon. Ikaw yung Lord namin. Ikaw yung tagapagligtas namin, Panginoon. May kapayapaan sa pangalan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. There is peace in your name, Jesus, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. And sa anumang mga ginagawa ng kaaway, Panginoon, Lord, winawasak namin to sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Magsilbing pagpapala, Panginoon. Yung video na to, Panginoon, magsilbing pagpapala sa mga nanonood, Panginoon, and pagpalain mo po sila, Panginoon. Naway, Panginoon, maging yung family nila, pagpalain mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. In you, Panginoon, Jesus, nasa iyo po yung lahat, Panginoon. Wala kaming ibang, hindi namin mahanap to sa mundo, Panginoon, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Lahat, Panginoon, ang kailangan namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin, Panginoon, pinapasalamatan. Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Ayan, guys. Thank you ulit for watching. So, see you ulit tomorrow. Peace.